Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi dito sa balita ngayon, pati psychiatrist iimbitahan ng prosecution panel sa impeachment trial ni Sara Duterte mga kababayan. Ito ngayon yung sinabi ni House Trial Spokespersons Congressman si Alonto Adjong at saka ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sabi diyan, psychiatrist invited in trial to assess seriousness of BP Sara threats laban sa ating Pangulong Bongbong, kay Lisa Marcos at saka kay dating Speaker Martin Romualdez. Tama po. Ang objective nito mga kababayan, para ma-determine kung talagang seryoso yung naging banta ni Sara Duterte. Sa bagay, sinabi mismo niya mga kababayan na no joke at kitang-kita po sa kanyang mukha. Nandilisik yung mga mata. Malinaw na malinaw. Dinoduro-duro niya mga kababayan habang pinagmumura niya yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez mga kababayan. At sabi na no joke, no joke. Kaya di niya pwedeng sabihin na joke lang. No joke na eh. Di ba? Malinaw na malinaw. Hindi lang iisa niya. Isang beses niyang sinabi na no joke. Not once, but twice, mga kababayan. At recorded siya. Testigo tayong lahat, mga kababayan. Nag-viral, kumalat sa buong mundo. So sabi dito sa balita, he said experts' testimony niya may help establish the nature and purpose of the alleged threat. So sabi ni Adjong at saka ni Atty. Tolosa, so it could establish niya a lot of things. Among other things would be kung gaano kaseryoso yung kanyang pagbabanta. The fact that when it was made, it was not made in jest, sabi po ni Atty. Tolosa. Tolosa added that the prosecution may seek to show whether the alleged statement was meant to threaten those named in it. The fact niya that the threat was seriously made and there was very intention to produce that intended effect, which is to threaten the recipients of these statements. So ayon naman po mga kababayan sa naging paliwanag ni Adjong na yung papel ng psychiatrist would be to assist the impeachment court with an expert non-partisan assessment ng alleged utterances para objective po siya. Expert opinion dapat. At walang politika. The psychiatrist niya would be objective in trying to respond to the question of either the defense at saka ng prosecution. Kasi niya, yung depensa sinasabing hindi man niya threat, that was not niya a real threat, kundi isang figure of speech lang po daw. Sinasabing conditional remarks or words made in the spur of the moment. Kung ano-anong palusot mga kababayan yung sinasabi ng defense para hindi makonvict si Sara. O diba? So itong psychiatrist mga kababayan na iimbitahin sa impeachment trial, ito yung tutulong po sa impeachment court para ma-assess yung naging statement ni Sara. Pati yung publiko, maliliwanagan sila mga kababayan. Someone niya who is objective and non-partisan is the right witness to establish to the court that yes, indeed, these allegations niya at itong threats na to ay talagang seryoso, paliwanag mga kababayan ni Representative Adjong. Ngayon, doon naman po sa BIR box na present sa Justice Panel pero hindi binuksan, bubuksan na po ito sa impeachment trial. At tinawag ito mga kababayan ni Representative Adjong bilang armory of evidence.
Kasi takot na takot si Sara Duterte na buksan ito, mga kababayan. Sabi ni Adjong, from the very start niya, ayaw nila. It only speaks to us. One thing na parang takot sila mabuksan itong box na ito. Sabi po ni Adjong, baka niya ito yata yung smoking gun. In fact, hindi lang yata ito smoking gun. Mukhang armory itong box na ito. Bobulwa kasi doon yung mga ebidensya na magdidiin kay Sara Duterte. Siyempre, yung defense ayaw pabuksan po. Itong silyado, mga kababayan, na BIR box contains income tax returns or ITR submitted by the Bureau of Internal Revenue to the House Committee on Justice in compliance with ASOPENA covering the tax filings of Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Carpio. Pati yung kanilang financial interest, kaya talagang hindi po mapakali yung kampo ni Sara Duterte. Lahat ng paraan ginagawa para harangin ang pagbubukas ng silyadong box. So ayon mga kababayan sa prosecution, ito anyang mga tax documents are central to the impeachment article, alleging unexplained wealth because they could help determine whether Duterte's declared assets, liabilities, and lawful income are consistent with one another. Ngayon, ayaw pabuksan, so malinaw ang ibig sabihin. Talagang may problema yung dokumento. Kasi kung walang problema, si Sara mismo ang magsasabi, buksan na ninyo yan. Di ba? Wala man akong tinatago dyan. Para tapos na. Kaya yung ating mga mamamayang Pilipino, lalong na-excite at nanggigigil. At lalong tumataas yung pagduda ng mga tao na talagang si Sara Duterte guilty dito po sa 4 na articles of impeachment. Kasi pinipigil eh. Di ba? May kasabihan tayo, habang pinipigil, lalong nanggigigil. Nanggigigil, mga kababayan, yung prosecution. At siyempre, yung ating mga mamamayan Filipino, nanggigigil lalo para makita. Lalo kasi silang nagdududa. Di ba? Simple lang sana, tapos na to. Kung doon pa lang mga kababayan sa Justice Panel, pumunta na doon si Sara at binulat-lat ang lahat ng mga dokumento. Ang ginawa ni Sara at ng kanyang asawa, sa pamamagitan ng kanyang asawa na si Manasseh Carpio, tumakbo sa korte para i-TRO. O, di ba? Lalong nagdagdag sa pagduda ng publiko. So itong records na to mga kababayan are also expected to be compared with the Vice President's SALNs and other financial documents as prosecutors seek to establish the unexplained wealth allegation. Kaya sabi po ni Alonto Adjong, so nagtataka ako ang prosecution kung ganoon. Isa po yun sa kanilang ipipresenta as a way of also presenting to the court yung kanilang defense. Bakit itong pinanggagalingan ng ITR na pinanggagalingan din ng kanilang magiging ebidensya ay ayaw nilang pabuksan? Yun nga po. He argued that opening the sealed box would give the impeachment court the complete financial picture instead of only selected records. Correct? The ITR box na galing po sa BIR that will give us the whole financial picture of what we are discussing here regarding the SALN and the unexplained wealth. Mukhang ang gusto nila half-baked lang. Huwag na nating pag-usapan ng buo. May tinatago talaga po. Sabi naman po ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., House Legal spokesperson, very unusual ho yan na even just the marking of the sealed box, BIR box, was vehemently objected to by the other party. Talagang kinontra po.
He explained that the parties are free to mark the evidence they intend to present during the trial and that admissibility is decided only later by the impeachment court and they do not have the right to object to it, sabi po ni Atty. Tolosa. Sa paliwanag mga kababayan ni Atty. Tolosa na yung pag-mamark niya ng exhibits is intended to simplify the proceedings by allowing the parties and the impeachment court to quickly identify and refer to specific documents tied to its article of impeachment during the trial niya. Tapos isa pa sa witness ng prosecution, yung sheriff po na binugbog ni Sara. Ngayon, sabi ng mga DDS, bakit naman na niya isasama yon sa mga witnesses? Panahon pa yon nang hindi pa vice presidente si Sara, nung mayor pa lang, na matagal na niya yon. Ang rason po, para ma-establish yung behavior, yung behavioral pattern ni Sara Duterte. Yung pagiging marahas niya ay talagang nasa pag-ugali niya. Noon pa, the so-called culture of impunity. Yun ang gustong ma-establish ng prosecution. Kaya pati yung sheriff na binugbog ni Sara, in-invite po na maging witness. Kaya yung mga DDS na nagsasabi, ano ang yung connect? Yan po ang koneksyon. Naintindihan na ninyo? Kasi di ba pinagbantaan niya yung ating Pangulo. So talagang may pattern ng ganong pag-uugali si Sara. So sabi dito, House Trial Spokesperson Sia Alonto Adjong and Attorney Benjamin Tolosa Jr. said, the inclusion of former Davao City Court Sheriff Abby Andres in the prosecution's witness list is tied to evidence allowed under the rules to establish a behavioral pattern including the alleged tendency to resort to violence. Correct? To establish the propensity of a person to resort to violence, for example. It also speaks about the attitude that she is, yung impunity, the culture of impunity that we would try to address. No one should be above the law. No one should have the right to take justice into their own hands. Paliwanag naman po ni Adjong. He added that such conduct when committed by a public official strikes at the trust attached to public office. That's already a betrayal of public trust. Sabi mga kababayan ni Adjong. Naintindihan na ninyo mga DDS kung bakit isinama sa lista yung sheriff. Yan po ang paliwanag niyan. To establish the pattern ng kanyang behavior. Namihasa kasi si Sara kasi hindi napaparusahan. Kaya na-embolden siya. Ayan tuloy mga kababayan, pati yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez, pinagbantaan na. Diba mga kababayan? So yun ang tinatawag natin na culture of impunity. Culture of violence na nandiyan dyan po sa personality ni Sara Duterte. Na hindi dapat po sa isang hindi nararapat sa isang public official. Tama po mga kababayan. Ayan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.